topic po natin, 5 babala sa nagkakaedad. Mahirap magsabi kung sino nagkakaedad. Pwede bang 40 years old? Mas bata, 50, 60, 70. Ito pong tuturo ko sa inyo. Actually, wala to sa libro eh. Sarili ko lang tong experience at tingin ko makakatulong sa inyo. Siyempre, yung katawan natin, hindi naman tayo forever mabubuhay. May limit talaga buhay natin. Pag abot sa isang edad, sa ibang tao, edad 40, mararamdaman na nila itong mga sintomas eh. Ito 1 to 5 na babanggitin ko. Yung iba, edad 50, 60, 70 years old, bago nila ito mararamdaman. Kaya depende siguro sa lahi nyo, kung gaano kayo ka-healthy. Pero one day, aabot tayo dito. Ang point ko lang, oras na maramdaman nyo na itong mga sakit na to, wag na tayo magulat. I-expect na natin. Ako, edad 40, 50, doon nararamdaman ko na to eh. Dati hindi ko nararamdaman eh. Pero yung iba, 60 years old, walang nararamdaman, swerte yun. Diba? Pero expect natin na baka mangyari to at pag nagkakaedad, halos normal na nangyayari na talaga ito. Number 1, may problema sa balance. Okay? Dati, kaya natin tumakbo, isang pag bata tayo, di ba? Laro na laro, walang problema sa balance. Pero pag nagkakaedad, mas may hilo na kasi. Pag mas matanda, mas nahihilo, mas umiingay yung tenga, mas malabo ang mata. Edad 40 years old, di ka na makabasa ng malapit. Pag ganyan, di ba, height ako, kailangan, taas na ng grado ko, 200 na nga eh. So, ang point is, lalo na kung walang salamin, hindi mo na talaga mababasa to. So, mas malabo ang mata mo. Mas may problema pa sa tenga, plus yung balance mo. Pag pinikit mo ang mata mo ngayon, parang mas, mas groggy na. So, pag may balance issues, iwas aksidente. Sa pagbangon, delikado. Sa pagligo, sa paglakad. Kung aakyat ka pa ba ng mga hagdanan na matataas, di ba? Ingat po tayo. Number 2, mas masakit ang katawan. Dati hindi masakit ang katawan, di ba? Kahit mag-jogging ka, tumakbo ka ng malayo, baliwala, itulog mo lang. Ngayon, konting galaw, masakit na ang katawan, baka arthritis, osteoporosis. Pagdating sa exercise, ang pinapayo ko nga, medyo moderate na lang. Huwag na yung sobra-sobra kasi baka hindi na kayanin ng katawan. Depende lang po to. Kung kaya nyo, sige, walang problema. Meron dyan, nagsasabi, 50, 60 ako, kayang-kaya ko, Dok, takbuhin. Pwede naman, siguro kailangan kompleto check-up mo. Pero para sa akin, mas safe na konting hinay-hinay. Kasi lahat ng tao naman may limit eh. Number 3, mata at tenga. Mata mas lumalabo, tenga mas humihina. Ayan, kasali yan. Number 4, mas hingal na ngayon. Dati, kaya mo talaga maglakad ng malayo, kahit masyado mainit, kaya mo. Ngayon, konting init, parang mas hingal na. Mas mahina na yung katawan. Mas nagkaka-high blood, mas nagkakaroon ng diabetes, mas tumatanda, mas nagkakaroon nito. Number 5, yung baga, parang minsan mas may plema, mas madali tamaan ng trangkaso, pulmonya. Ang tiyan, mas makulo, mas masakit. Dati, kaya mo kumain napakabilis. Ngayon, parang iba na siya. Ang puso, baka mas mahina. Yung iba kasi sasabihin, kaya ko lahat yan. Pero magugulat kayo, may tao na edad 50, biglang na heart attack eh. Walang naramdaman. Bakit biglang na heart attack? Ibig sabihin, di na pala niya kaya. Yung ginagawa niya sa edad 50, 60, yung ginagawa niya sa edad 20, hindi na nga po pwede. Dati, kayang-kaya natin magpuyat. 2 araw, walang tulog. Di ba? Magbuhat na mabigat. Mag-squat. Di ba? Kahit mag-push up. Kayang-kaya natin lahat eh. Pero pag nagkakaedad, mas hindi na kaya eh. Kasi nga po, tumatanda. Expected naman yun. Kaya nga, dapat yung ginagawa natin, ibabalance natin. Number 1, sa bahay, dapat mas maingat po tayo sa nilalakaran. Iwas sa paso. Kasi nga, baka hindi mo gano'ng makita eh. Wag na umakyat ng second floor, maglilinis ng bubong. Baka mahulog tayo. Pagdating sa kutsilyo, baka mahiwa ang sarili. Diba? Ito, mag-ingat din sa mga power tools. Ayan, no? Sa mga saksakan, baka makuryente. Kasi hindi mo na gano'ng balance eh. Iwas na rin sa sigarilyo at bawasan ang pag-inom ng alak. Ito po, sa pag-akyat ng hagdanan, marami natutumba. Sa ilaw, sa mga... Kaya nga dapat po,
mas i-adjust nyo yung bahay nyo na mas maingat na. Siguro sa banyo, lagyan ng mga hawakan. Yung sahig, mas pupunasan na. Tapos siguro bumili na tayo ng rubber na mat. Kasi, like kayo, di pa ba kayo na muntik-muntikan matumba? Muntik-muntikan mahulog? Umaakyat kayo ng hagdanan. Dati, di ba? Kahit wala nang hawak-hawak sa hawakan, akyat, baba, 2 step, tatalunin natin 4 na step, bali wala eh. Pero ngayon, kung aakyat kayo lalo pababa o pataas, hawak na lang. Mas safe po. Mas safe. Kasi, ang dizziness at vertigo, nasa pagtingin yan sa baba eh. Pagtingin sa baba, dyan nabavertigo eh. Ano? Dyan nabavertigo eh. Very common ng hilo at vertigo sa pagtingin, baka bigla kayo matumba. May ganun yon sa pagkakaedad. Ito, balance exercises, napakalaga. Lalo na pa nagkakaedad. Kahit bata kayo, okay din. Stretching. Dati, kayang-kaya nyo i-stretch, di ba? Lahat kaya kunin eh. Ba't kaya parang ayaw? Parang kulang ang nakukuha ko. Dati, konti exercise, malaki muscle. Ba't kaya parang mas maliit ang muscle, mas malaki ang tiyan? Bakit ganun? Kasi nga nagkakaedad, bumabagal ang metabolism, mas sumisikip yung mga muscles natin, mas nagkakaroon ng arthritis. Mas matunog. Matunog ang kamay, matunog ang leeg, lahat mas matunog siya. Ano? So, pag bata tayo, nag-exercise tayo para lumakas, para tumakbo ng malayo. Pero pag nagkakaedad, sorry to say, tuloy-tuloy tayo sa exercise, 50, 60, 70 years old, pero para lang i-maintain ang lakas natin o wag masyadong humina. Dati malalaking dumbbell kaya natin, di ba? Dumbbell, barbell. Ngayon, kahit maliit, okay lang. Basta magamit mo. Tulad na sinabi ko, mas masakit ang katawan, tuhod, likod, yan, no? Dahil sa arthritis pa nagkakaedad. Kaya kailangan mo mag-stretching at exercise. Basic exercise lang. Hindi ko naman pinapayo na mag-basketball, mag-football, mag-boxing. Pwede na yan. Jogging, stretching. Pag nag-i-squat kayo, half squat na lang. Kasi pag full squat, baka hindi na kaya. Tsaka may silya, oh. May suporta para hindi masyado bumagsak. Pag mag-i-stretch ng paa, hahawak sa silya. Yan, oh, lagi na may silya. Ito, pag-stretching ng kamay. Marami ako mga video sa mga stretching na mas kailangan natin kasi nga nagkakaedad tayo. Pagdating sa baga, humihina din ang baga eh. Pag nagkakaedad, mas may plema, ang puso humihina din, ang kidneys humihina din. By age yun eh. Minsan, 50, 60 years old. Pati yung utak, yung memory, mas umihina din. Kaya nga, babawi tayo. Sa paghinga, pwede kayo mag-abdominal breathing. Yan po. Pwede nakahiga, nakaupo, isang kamay sa tiyan, isang kamay sa dibdib. Pag hihinga, papalakihin yung tiyan. Hinga, tiyan, lumalaki. Hinga, tiyan, palakihin. Mas maraming hangin makukuha mo. Abdominal breathing yan. Kaysa ito lang. Kaysa dibdib lang, kailangan tiyan. Diaphragm ang bumabanat para mas maraming oxygen. Exercise, tamang pagkain, yan, check up, pampalakas ng baga at ng puso. Pag may edad na tayo, sana naman mas nakaipon tayo ng pera, doon natin babawiin. O sana mas meron tayong may tutulong sa atin, kailangan nyo na rubber shoes na maganda. Kailangan nyo na mas maingat na kayo ngayon sa gamit, mas mag-helmet na kayo ngayon. Kasi nga, doon nyo na babawiin eh. Mas masustansyang pagkain na kakainin. Kasi nga, mas matanda na. Mas maraming vitamins at supplements na naiinumin din. Kasi nga, mas may edad na. Pagdating sa tiyan, dati, kaya mo kainin lahat, di ba? Potato chips, soft drinks, walang problema. Pero kung 50, 60 na, hindi na kakayanin yun. Una-una, matanda na, and mas makulo na ang tiyan. Gawin nyo na lang mas masustansya. Diba? Para hindi magka-GERD, hindi magka-gastritis, hindi mag-constipation. Marami tayong mga problema. Irritable bowel, ito pa, diverticulosis. Minsan, pag kulang sa fiber, kulang sa gulay, ito nagiging sakit. Kumain na mas mabagal. Okay? Mas masustansya na. Damihan ng pag-inom ng tubig. Mas magpapa-check up, huwag magpapataba. Dati, kayang-kaya natin magpuyat, di ba? 2 araw, walang tulog, night shift, walang problema. Pero ngayon, mas di na kaya eh. Di ba? So, hindi ko sinasabi na
Lahat aabot dito pag matanda na, pero depende kung kailan mag-uumpisa sa inyo eh. Merong 40, 50, 60, pero ngayon mga kabataan, marami 20, 30 years old, sakit na ng liig. Stress na dahil nga sa gadgets, lalo nang babago yung forma nila. Yung mata mas lumalabo ng mas maaga. So, mas may edad, more check-up, blood test, blood sugar, blood pressure, mas masustansya pagkain. Mas maraming vitamins ang kailangan. Sabi dito, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Ibig sabihin, pag mas may edad, wala naman sa speed eh. Pwede naman mas mabagal eh. Bagalan nyo na lang para mas sure, pero mas magagawa mo naman. Pag mas may edad, mas kalmado ka, mas matiisin, dapat mas may budget konti, at mas wise ka na dapat ngayon. Alam mo na kasi nangyari. Hindi na tayo ganun ka nadidepress dapat pag may edad. So, yun lang po. Sana nakatulong to kasi marami ako nakikita na aksidente ng maaga. Na heart attack na maaga. Kasi isip nila, bata pa sila, go ng go, travel ng travel, puyat, inom, tapos biglang bibigay na lang yung katawan eh. So, i-preserve natin yung katawan natin. Pag edad 40, 50, 60, konting pagbabago sa lifestyle para ma-extend natin yung paggamit ng katawan at buhay natin. God bless po.